Plus, get access to behind-the-scenes content and community posts, review, get the vote for the next celebrity interview. Be part of the Ultimate Inner Circle. Click join now and let's get the real talk started. Hello, Pepsters! Welcome to another episode of Pep Live. I'm your host, Teen Bailon. Alam ko excited na kayong lahat dahil ang bisita natin ngayon, aampunan lang naman tayo ng kagandahan, talent at charisma. Ready na siya? Known to many as the nation's mutya, she's become one of the most admired young actresses of her generation. Today, we'll get to know her even more as we talk about her upcoming solo concert, projects, career milestone, and so much more. Pepsters, let's all welcome Ashlyn Olvega. Hello! Wow! Grabe naman yung live audience natin! Hello, Pepsters! Hello po sa nanonood ng live. Hello! Ayan, baka naku-curious yung mga Pepsters natin online kasi meron po tayo mga lucky fans ni Ashlyn dito sa Yes. studio. Ilan lang Oh. sila. Ilan lang sila, pero pero grabe parang mga bunganga, mga 50 sila ngayon dito. Pero hindi eh. Parang 50, no? Parang Parang 50 eh. grabe. Pero yun nga, Ashlyn. Yes. Hello, nice to meet you. Ang ganda ni Ashlyn. Seryoso, totoo to. Okay. Pero nga, nabanggit ko nga kanina na yung solo concert. Yes, solo Works. concert. First solo concert Yes, mo. first ever. So, natatandaan mo pa ba? Yung first time mong malaman na magkakaroon ka ng solo concert, ano yung naramdaman mo? Ano yung pumasok sa isip mo? Sabi ko, we? Ganon, yung na-feel ko. Parang, we talaga? Para nung una, ayoko. Hanggang sa paunti-unti siya nagsisink in na parang, kasi napangunahan ako ng takot eh. Hanggang sa unti-unti nagsisink in sa akin and nare-remind ako na, uy, pangarap ko pala to noon. Siya yung secret dream ko noon. And syempre, parang kailangan ko tapangan, kailangan akong maniwala sa sarili ko para ma-achieve ko din yung secret dream na yun. Pero diba, nag-i-guest ka na rin sa mga concerts before. Opo, pero as a group, alam mo yun, parang, kasi ako, I know my strengths and my weaknesses. So yung sa mga weaknesses ko, nagre-rely ako sa mga kagrupo ko. Ikaw na yan. So Ganon. marami tayo, hindi ako Oo. kung magkamali man, Oo. hindi makikita, hindi halata ganun. Tsaka alam mo yung iba yung feeling kasi na alam mong may kasama ka sa stage. Actually. Kasi nung nag-guest ako sa concert ni Rob, first time kong mag-guest as a soloist, tas sumayaw sa stage mag-isa, while dancing, nilalaban ko talaga yung mga tuhod ko. Nagsishake talaga ako. Andun ako, nanood Ay, ako. Oo. Talaga? Ang galing mo doon, in fairness. Hindi totoo lang, hindi totoo. Yung video na kinunang ko nun habang sumasayaw ka. Isa yun sa mga maraming views. Ay, wow. Sa ano namin, sa Praise TikTok God. and other platforms. Thank you. So, ito naman Ash, paano yung preparation? Kasi sabi mo kanina, kinakabahan ka. Preparation, since alam ko nga yung weaknesses ko, doon ako nagfo-focus. Like, nagvo-vocalize ako every day. Kasi the more you do it, parang mas nasasanay ako ulit kumanta. Kasi ang tagal kong hindi kumakanta ulit. And, kasi na-focus ako sa acting this past few months. So, ang tagal kong nabakante din sa pagpo-perform. And sinasanay ko ulit yung sarili ko. And bukod doon, meron kaming mga voice lesson, tas magkakaroon din ako ng mga dance training ulit, like conditioning class, ganun. And iba pang preparation ngayon, ongoing kami kakatapos lang namin like mag-prepare para sa music, sa mga songs na gagawin. Speaking of that, meron ka bang ano doon? Ikaw ba yung choice mo ba yung setlist mo? Yes. Oh. Opo. Sinabi, pwede po ba itong kantang to? Pwede po ba itong mga ganito? Yan. Tapos yung mga setlist na yun, bakit mo siya napili? Fantasy ko siya. Fantasy! May mga ibang songs doon na since yung theme talaga ng concert ko is about my journey. So meron doon na may mga kanta doon na parang yung kanta ko before sa girl group, tapos may ibang kanta doon na yung malapit talaga sa puso ko, tapos may iba doon na siya yung parang gusto ko i-perform to one day. So yun. Meron ba kayo may expect na ibang Ashtin yung atake sa concert? Siguro makikita nila yung parang nasa girl group era na Ashtin. Grabe! Oo, sabi ng mga fans mo, oo. Joke ba? Totoo. Joke lang. So,
si Ashton daw yung mag-rap, may Yes, dance, so gano'n yeah. na. Nakita ko sa Hello Bangsi, nakita ko yung gulat mo. Yes, para ipapakita ko doon yung mga, kasi minsan may mga times na kailangan mo ng believe sa sarili at confidence para magawa yung isang bagay. So, feeling ko sa moment na yon mapupush talaga ako gawin yung mga bagay na parang parang minsan kasi alam mo yung parang kahit ikaw sa sarili mo nawawala ka ng believe sa sarili mo, pero kapag the more na nag-believe ka sa sarili mo, mas maraming tao maniniwala na kaya mo palang gawin yan. So feeling ko doon ko mapapakita yon. Parang doon ka kilala, no? Lagi, oo, sa mga Saan po? past interviews mo, parang yun lang laging tumatatak sa mga viewers na very ano ka talaga, determined ka sa mga gusto mo sa buhay. Yun ba yung Pero ito naman, kasi setlist, tawid na tayo sa mga guest. yes. Paano mo siya pinili? Meron ka bang take din doon sa pagpili ng mga guest? Opo, kasi nga, since concert ko siya, gusto ko mas about sa akin. So, Mhm. sinabi ko sa team ko na pwede pong yung mga kasama ko sa girl group before. Tapos, sinabi ko na, kasi parang mas gusto ko na, imbis na mag-invite ng big artist to promote me, ganon. Mhm. Parang mas gusto ko talagang, yung kasama ko sa journey ko, kagaya ng sabi ko, pwede bang yung mga kasama kagaya sa Viva kasi, Mhm. uso talaga sa Viva yung naggagawa sila ng mga girl groups. And doon din ako nag-start. So, sinama ko din yung Raya, yung GAT, tapos, yun, since sila Aubrey, yung ibang girls doon, kasama ko naman sila nag-start din sa Viva. So, alam mo yun, kasama, yung mga taong guest doon sa concert ko, sila talaga yung nakasama ko and may ambag din talaga sa journey ko. Grabe yung journey mo. Kasi para lang sa mga viewers natin, 3 girl groups. Opo, dami no? Grabe. Grabe. Nung pangatlo nga sabi ko, parang ayoko na. Kasi pangatlo na eh. Tapos syempre tumatanda ka na eh. Mm. Parang pang girl group pa ba ako? Ganon. Ano yung pinakamatagal doon? Pinakamatagal siguro yung first, yung UGG. Tapos, sa tatlong yun, dumaan ka talaga sa training. Grabe. So, ang tagal ng training. Ang tagal. Pero sobrang thankful kasi I think without those years, without those experiences, feeling ko mahihain pa rin ako kasi super mahihain talaga ako. Parang hindi naman talaga sa O mga diba? TikTok Ang mo. galing nga ng training. Kasi promise, ganito talaga ako. Shy girl ka Oo, talaga. super shy talaga. Kahit nga sa pamilya ko, hindi ako pala kwento eh. Mm. Parang isang tanong, isang sagot, ganun lang. Hindi ako ma-chika talaga. Tapos Ngayon, yung dami follow-up ko na siya. sinasabi. Ngayon, follow-up. Ano na? Ito, Ash. Anong difference ng Ashtin na dating P-pop member kumpara sa Ashtin na solo artist na ngayon? Parang same pa rin. Siguro mas more confident lang. And mas may tiwala sa sarili. Kasi before, sobrang scared talaga ako gawin yung mga bagay-bagay kasi mas iniisip ko agad yung tingin ng ibang tao na parang, ay, kaya niya bang kantahin to? Yung mga ganon. Mas parang ako, mas imbis na patunayan kung mali sila, mas mag-a-agree ako. So ngayon, parang mas nasa side ako na, hindi, kaya ko. Kaya mo na. Yes, kaya ko na. Oh. Pero dati, bago ka Hindi, joke lang. bago ka umarte-arte, kumakanta ka talaga. Unti lang, pang house lang. Pang banyo, ganun lang. Pang banyo lang. Totoo ba? Tapos, di ba, parang ang kwento mo sa mga interview mo is, nag-audition ka, tapos hindi mo alam na girl Hindi na namin alam na singing sing contest. contest. Dinayo pa namin yun mula province. So, syempre, kung mag-i-inarte ako, magagalit yung nanay ko. So, tumuloy Ang mahal na ng lang. pamasahe, anak, tapos sa arte Tumuloy ka na lang. lang ako. Commute pa kami noon. Mm. Isipin mo na lang yung pagod nun. Tapos, hindi kasi ako singer. Di ko, mami. Mabuti na lang naman. Pero kasi di ba sabi mo, Quezon Province. So di ba Quezon parang may Province. stigma tayo na pag galing kang probinsya, tapos makikisalamuha ka sa mga taga-syudad. Ganito pala May sa ganun ba? Maynila. Oo, may ganun ba? Mausok. Mausok, puno ng pangarap. Maingay. Mahirap umuwi. Ganun ka bang ganon dati? Siguro, bata-bata pa ako noon eh. So, parang, mas more on excitement yung nafe-feel ko. Kasi after nung contest, nakuha kasi kami bilang trainees. So,
another door siya for me. And imbis na matakot, mas na-excite ako. And kasi yun, ang dami namin dun eh. So, hindi ko masyado na-feel na nakaka-pressure or nakakatakot. Mas more on nag-e-enjoy lang ako sa kung ano yung ginagawa namin. Pero ito ba yung usual na P-pop group or K-pop group na nasa isang bahay kayong lahat, ganun? Or may uwian? Sa Viva kasi, yung mga malalayo, provide nila kami ng housing allowance. So kami nung mga iba kong ka-members, or yung iba kong may iba kasi hindi ko ka-member na ibang pero close ko din na girls. So kami yung magsasama-sama kami sa isang condo para magre-rent kami para mas cheaper, ganun. Share kami. So, nag-start siya year 2016. 2016. Tapos, nagkaroon ka ng first solo single. First solo single ko around 2018 ata, 2019. Nasa second girl group na ako noon. Ano yung first, mo? Sabihin mo na. Sabihin mo na. By Top Suzara. Yun. Tapos, last year, yung, Love Like You. Love Like You. Ayun yung First original naman yon. Ikaw sumulat? Ay, hindi po. Si First Sir Tyro. original? Mhm. Okay. Kasi usually yung mga kinakanta ko na nagiging kanta ko is mas more on like revival lang siya. Covers. Tapos, 3 days ago, Yeah. nag-drop ka naman ng nasaan ka na. Wow. Nasaan ka na? So, Sa pep talk. ano yun? Ano yung feeling? Kasi di ba parang last nabasa ko is yung Love Like You is nasa parang na siya, pa 1 million na. Wow. Thank you guys. Yes, ayun na mga Thank you guys for streaming. stream. So, ano yung feeling na after the success of Love Like You, nasundan pa siya ng nasan ka na? Ako super happy ako talaga. And super unexpected nun, lalo na ako yung nagsulat kasi hindi ko talaga inisip na, wow, kaya ko pala. So, ito yung patunay na naman sa akin na kapag maniniwala ka sa sarili mo, tapos, ayun nga, tulad ng sabi ko, sasamahan mo lang ng faith, magagawa mo talaga. Kasi eto pa, kasi kanina, pinapakinggan ko simula pa kahapon. Alin, yung Actually, nasan ka sa na? Spotify, oo. Wow, Tapos thank sa you. YouTube mo. Ang laki ng difference kasi yung Love Like You, very energetic siya. Parang mapapasayaw ka, Paano? vibes siya, gano'n. Yeah. Tapos yung nasan ka na, sinaktan mo naman kami doon, te. So ano naman ang inspiration nun? Bakit naman nananakit ka? Hindi kasi, sinabihan kasi ako na, kasi di ba nga may concert ako, and parang isa din sa dahilan ng concert na yun is that mayroon akong EP para promote din yung EP ko na album. So, parang gusto ko kasi sinabi ko sa bosses na kung magkakaroon ako ng EP, ayokong iisang genre lang. Gusto ko madaming genres para, kasi kahit ako, yun na naman, puro sayo na lang, or puro malungkot na lang. Gusto ko iba-iba, parang may ganun Depende kasi sa akong mood, oo. oo. So, kaya ino-offer, yung EP ko may ino-offer akong may danceable, may pop, may malungkot, yun. Talagang papipap na siya, no? Lahat na kinuha niya. Hindi. Para lang masaya. Pero kasi di ba yung nasan ka na is ikaw ang sumulat. Opo. So, paano yung yung writing process? Bigla na lang siya eh. Para bang magic. Parang may hugot siya doon. Hindi, kasi di ba as an actress, as a singer, parang part din ng job namin to feel or to relate. Kahit minsan, halimbawa sa acting, di ba, kahit naman hindi ko na-experience sa totoong buhay, kailangan kong ma-experience siya kapag nagtitake na kami. So parang ganun lang din pala siya kapag nagre-write ka. Gano'n siya katagal? Bilis lang, parang Talagang inspired siya. Inspired siya, oh. hindi. Kasi parang natapos ko yung sulat ng siguro 1 week. Tapos ang problema ko kasi is yung melody. Hindi ako marunong kasi mag-play ng So, lyrics, instruments. lyrics. Oo. So, okay na yung lyrics ko. Tapos, naghahanap ako ng tulong kung kanino ako pwedeng magpatulong sa melody. Buti na lang, tulungan niya ako. Mas mapaganda pa yung lyrics and yun, magkaroon ng sobrang catchy na melody. Ang ganda nga. At masakit na Diba? melody. Ang sakit. Ano yun? Pag nagsusulat ka ng kanta o yung sinulat mo yun, ano yun? Mas effective ba na masaya ka or may pinagdadaanan ka para makasulat ka ng ganong kagandang I feel like kung ano yung sinulat mo, yun yung nafe-feel mo. Ay, Diba?
Acting nga, di ba? Sabi ko kanina, di ba? Actress nga, Parang di ba? acting, di ba? Actress nga, di ba? Kailangan mong i-feel na, na ganito po o gano'n. Para masulat mo yung mga bagay to relate sa mga audiences mo, sa listeners mo. So, yun ha. Malinaw ha. Yes. Pero ito, Ash, kasi di ba grabe talaga yung pinagdaanan mo sa journey mo. Katulad nga sinabi mo na sa concert mo ipapakita mo yung journey mo kung paano. Kasi sa Pepsters, grabe yung pinagdaanan nito ni Ashtin. Parang lahat, kung ano yung meron siya ngayon, pinaghirapan, Amen. pinagsikapan, Amen. pinagpaguran, Amen. tapos talagang kinayod mo talaga para Mm. makarating ka doon. So, and tinuturing mo ba na breakthrough mo yung ang mutya ng Oo section? naman. Yun talaga yung Mm. nagbabago sa akin. Hindi